protektor ng maka-China, pinalamon ng katotohanan. Bumanat na naman itong si Senador Padilla at Senador Bato de la Rosa tungkol nga dito sa issue ng West Philippine Sea. Ayon sa ating Pangulo at ng DFA, dapat ay idaan ulit natin sa diplomatic protest itong mga kabalostogang ginagawa sa atin ng China. Pero sagot ni Bato, Sir, parang we are sick and tired of all this diplomatic protest. Parang walang nangyayari, hindi nila inaksyonan, ini-ignore nila. Siguro ba other modes, other approaches na pwede natin gawin? Diplomatic protest, ilang protest na tayo, wala mang nangyayari, sir, di ba? So, siguro, kung pwede siguro, kung ako ang Secretary of Foreign Affairs, tawagan ko yung yung kanyan, ambassador yan, hanggang ka ito, lasingin kita, tapos yung kanya-kanya diskarte ba? Di ba? iba naman ang hirit ni Padilla. Kung si Bato ay pagod na sa diplomatic protest, ito naman ang sagot ni Padilla. At dun din po sa West Philippine Sea, meron din doon mga isla na kapahagi din natin ang Malaysia. Ang gusto ko lamang pong sabihin, sana makahanap din po kayo ng mapayapa at mahinahon na pakikipag-usap sa bansang China. Kung nagagawa natin sa Malaysia, na napakamahinahon natin makipag-usap, na pareho lang naman tayong may claim, sana ganun din sa China. Kasi po, bilang mga senador, hindi lamang po pipensa ang iniisip namin. Ang iniisip namin ay ekonomiya. Dapat dito sa ating pakikisalamuha, pakikipag-usap sa ibang bansa, dapat pina-prioritize din natin yung mga kababayan natin na nandun din sa ibang lugar, nandun din sa mga bansa, nitong mga tinatawag nating kabahagi dito sa mga disputed islands and territories. Alam nyo, napakalungkot isipin na bumagsak po ng 20% ng ating foreign direct investment. Napakababa po nun. At isa po sa ating mga merong direct investment sa atin, foreign direct investment, nandiyan po ang Hong Kong at China. Sana magkaroon po tayo ng mahinahon. Pakalmahin natin ang sitwasyon, wag na tayo magdagdag. Iba ang posisyon ng military, siyempre. Yan ang ano niyan eh. Yan ang papel niyan, strength, muscle. Pero ang DFA, diplomacy. Pwede naman po tayo magkaroon ng developmental. Huwag tayong maging parang political diplomacy, dapat developmental diplomacy. Yun po, advice lang po yun, hindi po yun tanong. Muli namang binira ng isang sikat na political analyst itong si Senador Padilla sa kabila ng sunod-sunod na panghaharas ng China sa ating mga coast guards at fishermans sa West Philippine Sea. Sinabi pa ni Padilla na wag daw tayong mabahala dahil wala pa naman nangyayari. Duruan lang tayo ay nanggagalayti na tayo. Kaya naman, sagot ni former Secretary Ronald Llamas, Hindi hawak, hindi pagmeme-ari ng China yung 90% ng South China Sea. At yung kanilang mga bato na ginawang isla ay hindi pwedeng maging batayan ng kanilang teritoryo. So, malinaw yung kanya na yung UNCLOS. Dapat ipaalala. Baka pwede si mga mogul natin gumawa ng West Philippine Sea for Beginners. Para maunawaan, no, ng mga karaniwang tao, no, lalong-lalo na si Robin Hood Padilla. Baka kasi hindi niya naunawaan yung panalo natin sa UNCLOS dahil sabi ng kanyang boss, yan ay basura lamang So baka duda nga ako kung nabasa niya So kailangan yung mga staff niya hindi lamang mag-research. Paano nandiyan na yung papeles no? Gawing simple, gawing cartoons, no, gawing animation para maunawaan ng mga senador katulad ni Senator Robin Hood Padilla. Pala wala daw kahirap-hirap, sabi niya, peaceful naman diba? daw. Parang pelikula, di ba? Parang pelikula, no? Paalam na natin yung tunay na buhay. Yung tunay na buhay, ito hinaharangan. No? Yan yung tunay na buhay. Hindi yung pelikula, hindi yung peke, no? Yan ay tunay, no? At sana yung ating mga action stars diyan umaksyon. Ang sana lang, hindi ko sinasabing traidor si Senator Robin Padilla. Sana lang ipakita niya na yung kanyang lengguwahe hindi pro-China, no, kundi pro-Philippines. Dahil naboto siya as the #1 senador, no?
para itaguyod yung ating interes, di ba? Ah. Yung mga sinasabi niya parang laban sa ating interes eh. Yung sinasabi niya parang kung titignan mo, papakinggan nyo, yung sinasabi niya, yung sinasabi rin, halos eksakto, nung ibang mga pro-China na mga Pilipino na spokesperson. Sana naman ay ipakita ni Senator Robin Padilla na siya ay pro-Philippine. Kita natin last week, ba? Yung mga headline, yung mga wasak na corals. Yun, isa Diba pa yun eh. nakakabahala nun? Yeah. Paano yun doon nanganganak yung mga isda yung mga yaman dagat. Ngayon kung Patira. wawasakin yan para gamitin for reclamation ng kanilang artificial islands, kung wawasakin yan para ilagay sa mga aquarium, no? Aquarium sa China, talaga nakakabahala dahil teritoryo natin yan eh. Ayaw lang natin yung poaching ng mga endangered species katulad ng diet clams. Kung gusto nila pagwasak. mamita, okay lang. Aba, tayo pa yung itinaboy sa ating sariling teritoryo, pinapayagan na nga natin sila. No? Tapos ngayon, winawasak pa yung coral reef. Dapat talaga tayong mabahala, no? Dapat talaga tayong manggalaiti. Kung hindi ka magagalit, kung hindi ka manggagalaiti, anong klaseng Pilipino ka? Yun naman yung sinasabi natin kay Senator Robin Padilla. Magpaka-Pilipino ka, di ba? Lalo na ngayon, kitang-kita eh. Parang sagot ng China kay Senator Robin Padilla, itong pagwasak ng ating coral reefs, itong pagharang sa Scarborough. Parang ang sumagot pa nga China na dinidepensahan ni Senator Robin Hood Padilla, di ba? Yung parang sumagot. Baliwala na yung sagot ng mga kulang sa pansin. Di ba? Baliwala na yun. Ito yung sagot ng China. Winawasak yung ating coral reefs. Hinaharangan yung ating mga isda. No? Hinaharangan yung ating mga supply ships. Yan yung sagot ng China kay Senator Robin Hood Padilla. Sinagot naman ni Commodore J. Tariela ang pahayag ni Padilla na ang dahilan ng pag-aalboroto ng China ay dahil sa mga sundalong kano sa ating bansa. It's not true na ang aggressive behavior ng China ay nangyayari lang nitong mga nakaraang linggo kung saan napapabalita sa mga Pilipino, no? Na merong ganitong military grade laser, merong dangerous maneuver, merong water cannon, ngayon merong floating barrier. All of this harassment has been happening before, no, na mga nakaraang panahon. Nagkataon lang na sa administrasyon ng ating Pangulo, no, ang pagsasapubliko ng lahat ng nangyayari sa West Philippine Sea ay isa sa naging objective ng pamahalaan na ito. For the Filipino people to become aware and conscious on what is happening in the West Philippine Sea, and of course to get international support from the international community. But it doesn't mean that we are calling out our allies, friends, and partners, particularly to the United States, dahil hindi natin kayang magpatulya. Kahit anong mangyari sa West Philippine Sea, ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, gagawin pa rin po natin lahat para mapatulyahan ito. It doesn't mean na hindi natin kaya, but of course, we may lack equipment and modernized capability, but of course, we are not dependent sa foreign power, no? Para gampanan ang ating tungkulin na patulyahan ang West Philippine Sea.